Hala po, magandang umaga, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ako ngayon, si Daniel Manuel. I am Purikit Vlog. Ay nako, ito na nga po, nanood po ako ng Sona. Hindi po ako nagpunta sa West, sa ano ito, sa Commonwealth, sa Batasan Pambansa. Nanood na lang ako ng TV kasi napakalayo yun. Ay, alam nyo naman, ang pamasahe mula rito, napakalayo. Baka mamaya hindi pa ako makapasok sa ano, sa kongreso, di ba? Bawal yun, hindi na ako invited, di ba? Anyway, nako, kung makikita nyo lang, Diyos ko, mabuti na lang, hindi nagpunta si Sara Duterte, si Vice President Sara Duterte, si Digong, si Pulong, si Baste, at saka si Beto, si Bato de la Rosa, at saka yung kasama tsaka si Pamelo, at saka si Harutay Roque. Nako, siguro naman kung sila umattend, baka sila ay nasermonan lang. Diyos ko, eto na nga po, Diyos ko, kung dumating yung tatlong mag-aamang yan, yung apat na mag-aamang yan, siguro naman doon pa lang sa Sona nasermonan na sila, di ba? Kasi ang banggit sa mula una hanggang di ba, alas 4 nag-umpisa. Alas 4 na lang usa, nagmamadali na nga ako kasi yun na nga inaabangan ko, yung Sona. Teka muna po, magkape muna tayo. Yan nga po ang inaabangan ko, naglilinis nga ako ng bahay dahil inaabangan ko na yung Sonang yan. Tapos ng pagbukas ko yun, nag-umpisa na pala, nagbulat na nga ako. Kasi gustong-gusto ko ng mga makita si Pangulong Bongbong Marcos na sasalita sa stage ng Kongreso. Ang daming taong nanood doon sa camera. Ando na nga lahat, dumating na nga lahat ng mga kongreso, mga tawag ito, mga senador. Nakita ko din si Richard Gomez, yung idol ko. Ando siya, nakatayo siya, medyo matanda na si Richard Gomez, hindi na sa katulad yung araw na nakikita ko na sa pelikulang matsulado, ngayon may edad na siya. Ngayon, anyway, nang matatapos na siguro mga mag-aalas 5 na, yun, nabangan ko ng mga alas 5 kasi ang alam ko, isang oras yan magsasalita ang ating Pangulo. Diyos ko, kung naandun si Digong, baka si Digong nasampulan siya. Alam niyo kung bakit? Sermon ang kanyang lalamunin siya doon ng mga tao doon, pagmamasdan siya. Di ba ito si Digong, yan, tama ba? Yung Pogo ang binanggit at saka yung West Philippine Sea. Di ba? Siguro kung naandun silang apat mag-aama, silang apat, baka sila magpagtingin na sila ng mga tao, yung mga audience doon, dahil kahihiyan. Buti na lang hindi sila dumating. Hindi sila, kahit naman invited, alam ko invited pa rin sila. Maaaring, siyempre, ando si Era, ando si Gloria Macapagal, ando meron pa ako nakita doon, yung lalaking dati nag-i-speaker noon, yung kapanahunan ni Ferdinand Marcos. Nakalimutan ko ng pangalan yun eh. Yung lalaki, mahusay din yun. Tapos, ayun na nga, binanggit na yung Pogo. Mga alas 4:20 na, alas 4:15 na yata yun. Binanggit na yun. Tapos huli na, mauna yata yung Pogo, tapos nahuli yung West Philippine Sea. Diyos ko, kinilabutan ako, nagtayuan ang aking mga, nakinilabutan ako, nagtayuan ang aking mga balahibo sa mga speed na sinabi ni Ferdinand Marcos, at nagtayuan lahat ang mga audience, ang mga tao, palakpakan sila at nagsisigawan sila, BBM, ganyan sila. Tuwan-tuwa naman ako, siyempre, di ba?
Dahil gawa na, no, ngayon lang ako nakakita ng ganyan, talagang napakatalino ng ating presidente. Kasi pang mahirap talaga siya, pang masar talaga siya. Kasi kung nahando si Digong, si Paulo, tsaka si Baste, siguro lalamunin sila ng mga tao doon. Titignan sila ng ganyan. Ikaw ba yun? Ganyan. Ganyan ang mga negosyo nila. Yan, Pogo, at saka yung West Philippine Sea, pinabayaan talaga nila. Hindi nila inako na atin. Samantalang si Ferdinand Marcos, sinabi niyang atin ang West Philippine Sea. Yun, nagtayuan ng mga tao, mga audience. Tapos ni-interview pa nga doon si Risa Hontiveros. Siyempre nga naman, tagal nga naman ang speed ni Ferdinand Marcos. Hindi niya akalain, ako, ang tagal naman. Babanggitin ba yung sabi ni Risa Hontiveros, babanggitin ba yung Pogo? Ayun nga, hindi niya akalain, sa bandang alas 4 na pala, bandang alas 4:15, doon na binanggit na ban na ang Pogo. O, di ba? Tuwang-tuwa si Risa Hontiveros kasi ako din, masaya din ako kasi pinaglaban din nila Risa Hontiveros ang Pogo. Dahil yan nga, ayaw na nga nila ang Pogo. Kasi ang Pogo kasi wala kasing nakukuha sa mga tao. Puro kasamaan, rep, torture, lahat, gambling, lahat illegal. Ang dami kumikita nga doon pero ang katawan mo naman scam yan, tapos masakit lang sa katawan, bubugbugin ka para lang sila makakota. Di ba? Ang gusto kasi ng mga Pogo, yung mga leader na gusto makakota ang mga tao, di ba? Ngayon ito na nga, kung sakasakaling umatindi si Digong, siguro kahihiyan yun. Kahihiyan sa kanya, baka tumakbo siya ng palabas. Di ba? Lalabas siya, maniwala ka sa kanya. Parang nilamo na siya ng buhay ng mga tao. Siyempre, titignan siya doon. Baka lumabas na sila mag-aama at magkape na lang at kumain na lang ng saging. Di ba? Siyempre, share mo na sila ni Ferdinand Marcos, di ba? Ni Ferdinand Marcos Jr. Sinare mo na sila ng ganon. Kung umatin sila, magkape muna tayo. Sensa na kayo, medyo luma na yung aking cups. O, di ba? Tuwa-tuwa ako yung ganun, magtayo yung mga tao. Nilabutan ako, yung balayibo ko, tumatayo sa tuwa, di ba? Kasi ang mga tao kasi inaasahan nila yung West Philippine Sea din. Dahil yung mga mangingisda, wala sila makuha, hindi sila makapaglaot, hindi sila makapangisda dahil maraming ang kalaban. Tapos meron pa ito, habang pala nagsosona ang ating presidente, nilalabas naman ang video ni President Ferdinand Marcos Jr. Yung, hindi ko malaman, sa tanong ko lang ito bang ating presidente nagparitoke ng tenga? Di ba? Kasi yung nakita kong tenga yun, ganito siya, maliit na para yupeng, tapos may puti pa rito, tapos ang buhok niya, iba ang buhok niya, parang peke. Tapos itong si Harutay Roque, pinamamalita na ganun. Tama ba yun na gumagawa sila ng hindi maganda, na pinalalabas na sila si Ferdinand Marcos, humihitot ng shabu ng pulburon? Yun ang mga pinakita nila, pero sa akin, parang fake. Kasi alam mo, kung sa pagbabasihan na natin yun, kahit sa mukha, medyo malabo din. Sa tenga na lang, kasi iba ang tenga ng ating President Marcos, President BBM. Iba ang tenga niya, malapad. Yung nakita ko, tikong. Tapos may timang mukha. May timang mukha ni Ferdinand Marcos, pero hindi naman ganun. Nakabilugan. Tapos yung tenga niya, ibang-iba. Maliit na tikong. Tapos yung gupit niya, iba rin. Hindi mo napapagunin ni si Ferdinand Marcos ng ganun Ang gupit niya, 7. Sige nga, panloloko yung mga ginawa niya. Dapat sila, Harry Roque, makasuhan niyan. Tapos interviewin kung sino ang may gawa niyan. Di ba? Para malaman natin kung sino ang may kagagawanan niyan.
Yung Harry Roque na yan, yung baklang yan, isa pa rin yan na promotor na iba niya ang kanyang pogo. Dapat yan tanggalin talaga ang pogo. Dahil kay Harry Roque din, isa rin niya, mayroon maraming din yung mga rest back niya, mga commission niya, Roque niyan. Para hindi na sa makapanglalaki, makapanggano sa mga, alam naman niya, si Harry Roque, hayop yan, tanginang hayop ka. Diba? Panluloko yung ginagawa mo sa taong bayan, pero hindi mo kami maluloko. Kasi kahit ako kahit si Abalos, sinabi na rin niya, pero naunahan ko na si Abalos, na yung tenga ni Ferdinand Marcos, hindi ganyan. Hindi maliit, malapad ang tenga ng ating presidente. Diba? Kala mo, Harutay, Roque, mga maloloko mo kami. Pero kung umating ka doon, baka sakaling umating ka sa zona, pati ikaw, nilamong ka rin ng buhay ng mga tao doon. Titingnan ka ng tao. Kaya pala kayo mga hindi kayo umatin, may gagawin pala kayong masasamang balita. Paano po? Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. Sana po ay paki-subscribe na lang po ako at paki-share at paki-like. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. Bye-bye.